Ano natin mga kababayan, ako eto ha, yung kampo nito pong si Percy Sendanya, mga kababayan, nagdeposito na naman po. Pinatunayan na naman po na yung bank account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Inday Sara Duterte na joint account, mga kababayan, ay aktibo pa din po hanggang ngayon. Eto, ano ang balita dito? Abante News Online, tignan, nagdeposito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa joint account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, at Vice President Sara Duterte, na patunay na active pa umano ito. Aba, ang tagal na pong ano yan. Ang tagal na pong sinusubukan lagyan ng pera yan, mga kababayan. Dati, yung mamamahayag, no, yung kolumnista na si Ellen Tordesillas at yung kanyang kaibigan, nung kainitan pa, kung hindi ako nagkakamali, mga 2016, 2017 pa ho, nagdeposito na din sila dyan. Sinubukan na nila. 500 ang inilagay. Swak. Pasok sa banga, mga kababayan. Doon nasabi lalo, mga boss Chipamo, sir, nako, totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes III, Deport, mga boss Chipamo, sir, na merong bank account, joint account, itong si Vice Presidente Inday Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. At di kalaunan po, mga kababayan, siguro last year or 2 years ago, nilagyan muli, sinubukan ulit si Ellen Tordesillas naman, kaso 100 lang daw ang linagay niya. Hindi naman daw siya kasing yaman nung kanyang kaibigan. Nilagyan niya ng 100 piso yung bank account na yan at swak sa banga pa din ho. Pasok pa din ho, mga bossing. At ngayon naman, ito ang pinakahuling pagsubok na paglagay ng pera dyan sa bank account na yan. Swak na naman po sa banga, mga kababayan. Ibig sabihin, simulat sa poll na ipinaglalaban ni dating Senador Antonio Trillanes na mabuksan yung mga bank account na yan sa kadahilanan daw po na merong mga pumapasok na mga pera galing doon sa malalaking lord ng ipinagbabawal na gamot, aktibo talaga. Di ba, I am Batman, Tina B, at Viola G, at Randy Gorospe? Alam niyo mga kababayan, sumubok po yung kampo ng dating Pangulong Duterte na sindakin po si Antonio Trillanes sa pamamagitan ng sinasabi nila nakakasuhan daw po si Antonio Trillanes ng libel dahil daw po sa pamimilit o laging sinasabi na sinisiraan sila na mayroong bank account or whatever na pumapasok na milyon-milyon, bilyon-bilyon piso galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, hindi naman po nila tinuloy yun. Bakit po? Dahil malamang po, doon po sila lalong madurog. No? Ang tagal na pong ipinaglalaban ng dating Pangulong Duterte yan hanggang sa humawak po ng mikropono doon sa Kongreso. Hinawakan ganon. Iniyambak kay Trillanes dahil napikunho, mga kababayan. No? Doon niya po nasabi ng dating Pangulong Duterte, Sir, bakit ko bubuksan o pipirmahan yung waiver sa anong kapalit? Sampaling ko sa harap ng publiko si Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes, tinignan lang ho siya, mga kababayan. Tinignan lang siya at sige, doon napikon ang dating Pangulong Duterte. Ako naman ho, mga kababayan, kung ako ang lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte, kung wala naman talaga akong tinatago dito sa bank account na to, ay naku, para tapos na at para maipahiya ko si Trillanes, pipirmahan ko na agad yung waiver. Di ba? Ikaw, si Rocan Saki, Chay Chair, Archie Beruya, Randy Gorospe, I am Batman. Ano ang gagawin ninyo kapag may nagbibintang sa inyo na yung bank account ninyo ay mayroong mga pumapasok na pagkalalaking pera at galing doon sa ipinagbabawal na gamot? Kung hindi naman totoo, ano gagawin mo? Abay, syempre, halika, buksan na natin. Pipirmahan ko yung waiver na hinihiling ninyo, sinasabi ninyo.
Ganun lang kasimple. At panigurado po, balik ang respeto, tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanilang dalawa, sa mag-ama na si Rodrigo Duterte at si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero, mas pinipili po nilang umiwas, mas pinipili po nila na huwag pansinin, mga kababayan. Kaya ang mamamayang Pilipino, mas lalo po ang tumitindi na iniisip na baka nga totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes na talagang may pumapasok na malalaking pera dito sa bank account na ito. Sinubukan ho din nila, mga kababayan, na kumbinsihin ang mamamayang Pilipino, no, sa pamamagitan ng ipakita lang yung kung magkano yung laman ng bank account na yon. Sa madaling salita po, mga bossing, kung kapag kagaya nyo, no, kapag kayo may ATM, lalabas kung ano lang yung mismong laman. Pero yung transaction, bank statement, hindi ho lalabas yun. Sinubukan nila na kumbinsihin ang mamamayang Pilipino na eto lang ang laman ng bangko na yun. Pero hindi po nakumbinsi ang mamamayang Pilipino kasi alam po nila ang pagkakaiba ng account balance at noong may bank statement na kabuuan. Pag nilabas nila yung bank statement at walang napatunayan na nagpopondo ng pagkalalaking pera doon sa loob ng bangko na yon o sa loob ng account na yon, tapos ang karir ni Trillanes. Pero mas pinili po nila na hindi ipakita at mas pinili po nila na wag ipakita sa mamamayang Pilipino. Kaya, yung sinasabi po natin na pagbabanta nila na kakasuhan si dating Senador Antonio Trillanes, hanggang ngayon po, hindi natuloy, mga kababayan. Okay? Yun lang po yun. So ngayon po, mga boss chief amo sir, eto pa, may nakita pa tayo sa Bombo Radyo. Oh. Yun daw pong ITR, no, income tax return ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio, mukhang ito po yung bubusisiin ngayon sa Abril 22, which is bukas ng umaga. Ulitin ko, mga kababayan, alas 8:30 pa lang po ng umaga, naka-live na po tayo, mga boss chief amo sir. Okay? Hanggang sa umabot at umpisahan yung etong pagdinig po o pagharap sa Kongreso, mga boss chief amo sir. Dahil ang alam natin, Antonio Trillanes, Boying Remulla, yan po ang mga dadalo, mga kababayan, dito po sa hearing sa Kongreso